بسم الله الرحمن الرحيم. Ayon sa isang pag-aaral, na ang silang mga reliyoso ay mas may tendency daw na maging matulungin at mapagbigay sa kapwa. Samantala na pag-aralan natin last time na ang mga palatandaan ng silang mga may takot sa Allah ay kapag sila ay naniniwala sa Allah kahit hindi nila nakikita ang Allah. Sila ay naniniwala sa Propeta Muhammad SAW. Sila ay naniniwala sa paraiso, sa impyerno, sa kabilang buhay. At iba pang mga paniniwala na hindi natin nakikita ngunit ito ay totoo. Kabilang din sa nabanggit natin na palatandaan ng pagkakaroon natin ng takot sa Allah ay kapag tayo ay nagsasagawa ng pagdarasal ng 5 beses kada araw ng maayos. Itong lahat ng ito ay nabanggit sa Suratul Baqarah sa 2nd aya. Na kung saan sinabi ng Allah, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah." Pagkatapos nito ay sinabi ng Allah, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." At sila ay nagbibigay ng kawang gawa mula sa aming mga ipinagkaloob sa kanilang biyaya. Dito nabanggit din na ang palatandaan din ng ating paniniwala sa Allah ay kapag tayo ay nagbibigay ng kawang gawa ng tulong sa kapwa mula sa kung anuman ang pinagkaloob sa atin ng Allah. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Was-sadaqatu burhanun." Ang kawang gawa, ang sadaqah ay ebidensya, ay palatandaan ng ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang isang tao na may katangian, likas na katangian na siya ay gusto niyang mag-ipon, gusto niya lamang na tumanggap. Ang nagtutulak sa kanya para ibigay yung kung anuman ang kanyang natatanggap na biyaya ay yung kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay may likas na katangian na gusto lamang nating tumanggap at ipunin yung ating natatanggap na biyaya. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innal insana khuliqa halu'a wa idha massahu syarru jazua wa idha massahu khairu manu'a." Ang likas na katangian ng tao, sabi ng Allah, tunay na ang tao linikha na siya ay laging balisa. Kapag may masamang nangyari sa kanya, siya ay walang pasensya. Ngunit kung meron namang dumating sa kanyang kabutihan, siya ay nagpipigil na magbahagi ng kanyang kabutihan. Pero may exemption, sinabi ng Allah, "Illal musallin," maliban na lamang sa mga nagsasala. Na kung saan ang silang mga nagsasala, sila ay naniniwala sa Allah, kaya sila ay nagdarasal. At ang pagdarasal nila ang nagpapaalala sa kanila para tumulong sa kapwa, para maging mabuti sa kapwa. Sa isang tao na naniniwala sa Allah at siya ay nagdarasal ng 5 beses kada araw, ang epekto nito ay siya ay magiging mabuti sa kanyang kapwa. At kapag ang isang tao ay hindi siya mabuti sa kanyang kapwa, siya ay walang mabuting pag-uugali, ay dapat niyang i-check yung kanyang paniniwala sa Allah. Dapat niyang suriin yung kanyang pagsasala. Dahil supposed to be, pag tayo naniniwala sa Allah at pag tayo ay sumasamba sa Kanya, ang resulta nito ay pagiging mabuti sa kapwa. At isa sa mga pagiging mabuti sa kapwa ay kapag tayo ay tumutulong sa kanila, tayo ay nagbibigay ng kawang gawa sa mga tao mula sa kung anuman ang pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, binabanggit natin ang palatandaan ng isang tao na naniniwala sa Allah ay kapag siya ay nagbibigay ng kawang gawa. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng likas na katangian na gusto niya lamang na tumanggap at mag-ipon. Pero dahil siya ay naniniwala na ang Allah bibigyan siya ng gantimpala dito sa mundo at sa kabilang buhay, ay siya pa rin ay matutulong patuloy na magbibigay ng kawang gawa, magbibigay ng malasakit sa kapwa-tao. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Ma nakasat sadaqatun min malin." Hindi nababawasan ang kayamanan, ang pera, dahil sa pagbibigay ng kawang gawa. Instead, ito ay mas madadagdagan pa. Meron ngang kasabihan na the more you give, the more you receive. So pag tayo ay nagbibigay ng tulong sa ating kapwa, ay mas
ibibigay ito pabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hindi lang doble, kundi maraming beses pa ang ibabalik sa atin ng Allah. At hindi lang dito sa mundo, ang pinaka-importante ay sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atus habbah." Ang kahalintulad ng isang naggagasta, nagbibigay ng kawang gawa sa landas ng Allah ay kahalintulad ng isang butil. Ng isang butil ay magbibigay ng 7 tangkay at sa bawat tangkay ay may 100 bunga. Ibig sabihin, ang pagbibigay natin ng kawang gawa mula sa kung anuman ang ipinagkalob sa atin ng Allah ay hindi ang gantimpala natin ay 1:1. Isang charity is equal to isang gantimpala. Kundi ito ay times 700, doble-doble ang ating gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kalintulad ng isang butil na itinanim at tutubo ito at magbibigay ito ng 700 na bunga. Pag tayo ay naniniwala sa Allah, tayo ay nagtitiwala na kapag tayo ay nagbigay ng tulong sa kapwa, tayo ay sigurado na bibigyan tayo ng napakaraming gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Dito sa 2 aya ng Suratul Baqarah, binanggit ng Allah ang palatandaan ng pagkakaroon natin ng takot sa Allah ay kapag tayo ay nagsasala at kasama nito ay pag tayo ay nagbibigay ng kawang gawa. Dito, pinapakita na ang reliyong Islam ay sumasamba sa Allah at pangalawa, yung kawang gawa naman, ito ay pagbibigay ng malasakit sa mga linikha ng Allah. So, ang reliyong Islam ay tungkol sa mga obligasyon natin sa Allah at ganun din yung obligasyon natin sa mga linikha ng Allah. Hindi pwedeng tayo ay sumasamba lamang sa Allah, ngunit hindi maayos ang ating relasyon sa mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nabanggit natin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ang palatandaan ng ating paniniwala sa Allah ay kapag tayo nagkabilang sa mga silang nagbibigay ng kawang gawa mula sa kung anuman ang ipinagkaloob sa kanila ng Allah. So ano ang ating ibibigay na kawang gawa? Ano yung pinagkaloob sa atin ng Allah bilang biyaya? Ito lamang ba ay pera? Dahil pag naisip natin na kawang gawa, pagbibigay ng tulong ay naisip lamang natin na ito ay pera. Siyempre kasama na dito ang pera, pero hindi lamang pera, kundi kung ano man yung pinagkaloob sa atin ng Allah. Tulad ng halimbawa, kaalaman. Kung meron tayong kaalaman sa kung anumang makabuti sa tao, lalong-lalo na patungkol sa reliyon, tayo ay nabigyan ng tamang gabay sa reliyong Islam, ay pwede natin itong ibahagi sa iba, ang ating kaalaman, ang ating gabay, at ito ay magsisilbing sadaka. Ito ay magsisilbing kawang gawa para sa atin. Meron tayong reward ng kawang gawa. So nabanggit natin, hindi lamang pera, kundi ito rin ay kabilang din dito ang ating kaalaman o kung anuman ang meron tayo na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, nabigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang asal. So, ating ipapakita ito sa mga tao na nakapaligid sa atin. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Kullu ma'rufin sadaqah." Lahat ng kabutihan ay makukonsider na charity, na isang kawang gawa. Meron tayong gantimpala mula doon. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad SAW, "Ibtibsamuka ala wajhi akhika sadaqah." O kama qala alayhi salatu wasalam, ang iyong pagngiti sa iyong kapwa kapatid na Muslim ay makukonsider na charity. So, may mga sitwasyon na maaaring tayo ay gipit at hindi tayo makapagbigay ng tulong pinansyal sa iba, ngunit tayo ay nagpakita sa kanila ng mabuting pag-uugali. Ito ay makukonsider na charity para sa atin.
kapag tayo ay tumulong sa ating kapwa, meron siyang binubuhat halimbawa at tinulungan natin siya, ito rin ay charity. Yung magandang pananalita natin sa kanila, pakikipag-usap sa mga tao, ito rin ay charity. Siyempre, ang pinakamainam ay yung pagbibigay ng charity as zakah sa mga tao o yung kawang gawa. Ito ay obligadong kawang gawa, at kung hindi tayo makapagbigay ng kawang gawa ay kung ano man yung maibibigay natin sa ibang tao na sa abot ng ating makakaya. Minsan iniisip natin na ang kawang gawa pagdating sa pera ay kailangan malaking halaga. Pero hindi tinitingnan ng Allah kung gaano karami ang ating ibinigay o yung kaya nating ibigay ng kawang gawa, kundi kung gaano tayo kataus-puso dun sa ginagawa nating kabutihan. Hindi ito tungkol sa gaano karami yung ibibigay natin, kundi kung gaano tayo kasinsir dun sa ibinibigay nating tulong sa kapwa. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah. Protektahan mo ang iyong sarili mula sa apoy, sa impyerno, kahit man lang sa pamamagitan ng isang piraso ng dates o ng tamar. So, ibig sabihin, sa kahit maliit na halaga na meron tayo, kung anumang meron tayo, ay maaari na itong makonsider na kabutihan, na charity para sa atin, at na ito ay makakatulong sa atin para mailayo ang ating sarili sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Dito, pinag-uusapan natin na ang pagtulong sa kapwa ay dapat iniisip natin na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung tayo ay taus-puso na ginagawa natin ito para sa Allah, ay napakalaki ng ating gantimpala. So napakaraming pwede nating ibahagi sa ating kapwa bilang kawang gawa. Ito man ay pera, malaking halaga o maliit na halaga, depende sa ating makakayanan. At kung hindi natin kaya na magbigay ng pera o pagkain, halimbawa, ay kung anuman yung kabutihan na pwede nating ipakita sa mga tao. At ganun din, ang ginagawa nating pagtatrabaho, ang pagsuporta sa ating pamilya, ay ganun din considered na isang sadaka o isang charity. Ito ang kinaganda ng Islam. Dahil kahit hindi natin kakayanin na tumulong sa iba, pero tayo ay tumutulong, sumusuporta sa ating pamilya, ay makukonsider din itong charity. Sabi ng Propeta Muhammad SAW sa ibig sabihin ng hadith na ang mainam, pinaka-the best na pera na igagastos ng isang tao ay ang pera na igagastos niya sa kanyang pamilya. Ito ang isa sa mga aral na makukuha natin sa aya na wa mimma razaqnahum yunfiqun, at sila ay nagbibigay ng kawang gawa mula sa kung anuman ang pinagkaloob namin sa kanilang biyaya. At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa silang mga nagbibigay ng tulong, sa silang mga nagbibigay ng kawang gawa sa kapwa, sa silang mga nagkakaroon ng malasakit sa tao na siyang sumasalamin ng ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tunay tayong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagkakaroon ng malasakit sa kapwa-tao. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله